Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw at gaya ng ating nakagawian, ang pagsisimula ng mahal na araw ay sa pamamagitan ng linggo ng palaspas kung saan tayo ay nagdadala ng palaspas at nagsisimula ang ating pagdiriwang sa isang lugar kung saan sinasariwa natin ang nangyaring matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa lungsod ng Jerusalem. At kung pagninilayan natin ang mga pagbasa, ang mabuting balita na ating napakinggan, simula pa kanina sa pagsisimula ng seremonya hanggang ngayon, meron itong matinding statement na sinasabi sa atin. Ipinapaalaala ng ating pagdiriwang ng ating Panginoong Hesus ay tunay na hari. Siya ay ang ating tagapagligtas. Pero dapat nating malaman ang pagkahari ng ating Panginoong Hesus ay ibang-iba sa alam nating uri ng pagkahari, sapagkat kung babalikan natin ang kanyang sinabi sa kanyang dalawang alagad upang utusan na kunin ang nakataling asno at kung siya'y sitahin ng may-ari, sabihin, ipinapakuha ng Panginoon. At ito yung asno na kanyang sinakyan pagpasok niya sa lungsod ng Jerusalem. Kakaiba ang pagkahari ng ating Panginoon. Kung ang inaasahan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang darating na tagapagligtas ay yung talagang matipuno, yung makisig, yung talagang makakasiguro kami na kami palalayain. Siya ang magtatanggol sa amin. Siya ang maghahari sa amin. Sa pamamagitan niya, palalayain niya kami. Nagulat sila nang makita nila na ito palang Jesus na sinasabing hari ay para bang iba sa kanilang inaasahan. Bakit sa asno nakasakay? Hindi sa magandang klaseng kabayo? Bakit ang hawak-hawak sa kanyang kamay, hindi setro, walis? Bakit sa kanyang pagpasok sa lungsod ng Jerusalem, para bang nakatingin lamang siya sa isang direksyon? Hindi siya kumakaway at parang hindi siya masaya. Bakit ganito itong Jesus na ito na sinasabing hari at tagapagligtas? At dito malalaman natin ang pangungusap na nais bigyang diin ni Jesus. Sa kanyang katahimikan, meron siyang matinding sinasabi sa mga tao. Sinasabi ninyo na ako ay hari. Tama kayo. Ako nga ay isang hari. Pero dapat ninyong malaman, ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutan ito. Ang aking kaharian ay doon sa kaharian ng Ama sa langit. Kinikilala ninyo akong hari, pero dapat ninyong tandaan, sa pagsakay ko sa asno,
isang napakahinang uri ng sasakyang hayop, ang sinasabi ko sa inyo, ang pagkahari ko ay sa pamamagitan ng pagpapakababa. Hindi ako maghahari sa pamamagitan ng pagpapakataas. Ako'y hari na nagpakababa. Sa aking pagpapakababa, ako'y naging tao na katulad nyo sa lahat ng bagay, maliban lamang sa kasalanan. At nung ako'y maging tao, ako'y naglingkod. Hindi ko ninais na ako'y paglingkuran. Ang pagkahari na nais ko ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya mga kapatid, kung ito ang matinding pangungusap na ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon, sa paghawak natin ng palaspas, dapat malinaw din sa atin, Jesus, ikaw ang aking hari, at dahil ikaw ang aking hari, tutularan kita sa iyong halimbawa ng pagpapakababa at paglilingkod. Hindi ako kailanman magpapakataas. Na kahit nandoon ako sa estado sa buhay na maganda, may sinasabi sa buhay, may kapangyarihan, may karangalan, may kayamanan. Hindi magiging dahilan ang lahat ng iyan para ako'y magmataas. Sa paghawak ko ng palaspas ngayon, sasabihin ko at isasabuhay ko ang turo ng ating Panginoon sa pagpapakababa. At ito sana mga kapatid, ang sikapin nating gawin sa ating buhay. Ang hari, ang Diyos at tagapagligtas natin ay wala sa taas na gustong-gusto nating marating. Ang hari, ang Diyos, ang tagapagligtas na si Jesus na kinikilala natin ay nasa ibaba. Nagsasabuhay ng kanyang matinding aral, ang pagpapakababa. Si Jesus na ating hari, sa paghawak natin ng palaspas, ay nagsasabi sa atin, ang palaspas na yan ay sumisimbolo sa pagnanais mo na magsakripisyo, sa pagnanais mo na maglingkod, at sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at paglilingkod ng buong kababaang loob, matatagpuan natin si Jesus. Kaya kung tinatanong natin sa ating buhay, nasaan ba si Jesus? Nasaan ba ang Diyos? Bakit pakiramdam ko, pinabayaan na niya ako? Bakit pakiramdam ko, iniwan na niya ako? Bakit hindi ko ramdam
ang kanyang presensya, ang kanyang tulong, ang kanyang biyaya. Baka naman ang sagot, andito ka kasi sa taas. Wala dyan sa pagpapakataas ang Diyos. Wala sa pagpapakataas si Jesus. Ang asno, ang walis tambo, ang simpleng kasuotan, lahat yan ay nagpapaalaala kung nais nating maranasan ang buhay na presensya ng Diyos. Matuto tayong magpakababa at maglingkod. At dito, matatagpuan natin siya. At mararanasan natin siya sa pinakasimple at pinakamababang pamamaraan ng paglilingkod. Kaya mga kapatid, sa pagsisimulan natin ng mahal na araw, habang daladala natin ang ating mga palaspas, ang sinasabi niyan sa atin, handa ka bang magsakripisyo at patuloy na magsakripisyo para kay Jesus? Handa ka bang magpakababa at maglingkod katulad ni Jesus? At ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang biyaya ng tunay na pagpapakababa at paglilingkod. Amen.